Okay, so ang stock na gulong ng Honda Navi ay 90. Yun yung kanyang lapad, 90. 100 yung kanyang taas. Tapos 10 yung kanyang rim. Ngayon, ay kakabit po natin ito pong ating binili na Euromina ay 120, 70 yung taas niya, yung lapad niya ay 120. As you can see, ang laki po ng diferensya, no? Okay, wow! So papasok kaya, kakasya kaya pagka itinabit, malalaman natin ang katotohanan na sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth shall make you free. Good day everyone! Upgrade ng ating pong palikod na gulong. Panoorin mo, tapusin mo ang video na ito. Pero bago lahat, introduction muna tayo. Alright, so good morning everyone, si Pastor Man ito. At tayo po patuloy na nagre-review, nagra-ride gamit ang ating po Honda Navi. Itetest naman natin po ngayon kung kamusta na po yung ating pong gulong. Na nakaraan kasi umakit tayo ng Kaleraya with top box ay medyo nangangatog-ngatog pagdating po sa mga banking-banking kasi po manipis yung gulong. So ngayon, since tayo po ay konting wide tire na ng konti. Flashback. Okay guys, so umorder tayo sa Shopee ng gulong para po sa ating pong Honda Navi. Ito po ay panlikod. Ang size po nito ay 120 by 70 by 10. So tingnan natin kung lalapit ito sa ating Honda Navi. Okay, guntingin natin. Ating order ay 120/70 by 10. Ito sa link ay ayan. So 120 by 70 by 10 advance. Okay, so Euromia. So tingnan nyo lang po, no? Hindi ko na iano yung link, pero tingnan nyo na lang po sa Shopee kung ano po yung ano niya. So, pero ganun po yung style ng gulong niya. Okay? At maganda yung review po niya. So, titingnan po natin kung maganda po yung hakap nito sa ating Honda Navi. Okay, so, talusin natin ang balot. Yun. Wow. Yan. Makunat. At malapad. Okay guys, so kanina, tinanggalan natin yung ating tapalodo at nilagyan muna natin ng improvised po na rubber. Kasi ang gusto nga natin ay pagdating natin doon sa vulcanizing ay tanggal na mismo yung completely yung kanyang mudguard. Although itong MRF kilalang branda rin to, pati sa mga gulong ng mga sasakyan ng 4 wheels ay ginagamit din tong tatak na ito. Mamaya titingnan natin pag binaklas kung anong ply ito. Kaya ang binili natin ay ito. Yan. So tingnan natin yung laki niya. Ang stock na gulong ng Honda Navi ay 90. Yun yung kanyang lapad, 90. 100 yung kanyang taas. Tapos 10 yung kanyang rim. Ngayon, ay kakabit po natin ito pong ating binili na Euromina ay 120, 70 yung taas niya. Yung lapad niya ay 120. As you can see, ang laki po ng diferensya, no? Okay, so papasok kaya, kakasya kaya pagka itinabit, malalaman natin ang katotohanan na sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth shall make you free. So malalaman natin ang katotohanan kung talagang kakasya nga ba itong 120 by 70 by 10 sa ating pong Honda Navi. So again, tingnan natin mamaya. Punta na tayo ngayon sa vulcanizing. Okay, para mapalta na po itong ating gulong na ating Honda Navi. So hopefully mas magandang grip nito pag pinag-usapan yung banking at pagka mayroon kang back ride o OBR. Okay, sige, papalitan ko lang gulong. Okay. A little longer than a few minutes later. Yung daling buksan, daling kapit. Papaltan mo lang, no?
Hindi, reserve ko naman yan. Baka meron akong mapag-anuhan ng Bergman eh. Bergman. Ito ko sa Bergman. Okay, so yun. Kinakabit na po. Tinatanggal na po yung ating ating stock. Hindi pala pwede sa ganita? Maliit kasi. Pag maliit. By 10 lang yan. Okay. Bagay, bakal naman yan. Hindi masela na to. Ang ano nito, ang minimum clamp na nito eh. Ganun ba? Nakakita ko lang isa nagbablog. Sinalas na ganyan. Baka yung mas maliit yun, ano? Mas maliit. Mas maliit. May Okay. ganong tire changer eh, yung pang motor lang. Okay. Ano yan, luwag yan hanggang dito lang. Hindi ko sila gumamit ng tire changer machine kasi masyado pong maliit yung size 10 ng ating pong rim. Kaya usually ginagawa po namin na mano-mano lang ng pagpapalit ng gulong. Yun o. Iba tsura. Maganda talaga yan, pag 120/70. Oh. Maski sa Birchman, magandang tingnan. Bumusa-busa ng konti. Parang donut ah. Ano hangin? Ha? 33 sa akin eh. 33. Asya, ano kaya? Uy, kumasya. Ganda ng konti ang likod. Okay na yan? Okay na yan. Sige, hit. Ano muli? Ano baba muli? Ayan. End of flashback. Yun po ang pamamaraan para po yung ating tire hugger ay retain. Ibig sabihin, hindi po siya tatanggalin sapagkat napakahalaga po mga kapatid ng tire hugger. Ito po yung talagang disenyo para hindi talaga mabasa ang makina, mabasa ang karburador, mabasa ang iba pang at pati rider mababasa pagka wala pong tire hugger. Sa lugar po natin dito sa Pilipinas na kung saan ay umuulan-ulan every now and then ay mahirap po na walang tire hugger. So again, kita ho natin yung ngayon ang performance. Makikita natin ang performance po ngayon kung kamusta na yung ating kagulungan, kung siya po ay nagdulot ba ng magandang traction o kapit sa atin hong motor. Okay, ayun na ang baha. First time tayong dadaloy sa kabahaan ng Santa Cruz. Hindi natin alam kung sa banda-banda ron ay mas baha. Okay, so ayan, nasubukan ang ating pong kagulungan dito sa kabahaan ng sa may Sunstar, dito po sa may Santa Cruz. Ayan, basang-basa ang kalye. Dahil nga po dun sa ano po na yon, dahil po sa baha po na yon. Malakas ang hangin. Ayan, isa pang determining factor ho yan na tinitingnan po natin kung kaya po ng Honda Navi na lumabang po sa hanginan. So we are approaching Kaliraya at pakiwari ko, ito yung time na kinakailangan ako tawag dito, magkapote, tekapots, sapagkat medyo lumalakas. Okay, so yung tekapots natin, lalabas natin ng konti, sandali. Okay, so para pag-akit natin
hindi na tayo abutin po ng matinding ulan. Alright. Snap natin. Snap on. Hindi ba init? Yes. Pero ayos lang yun. Yan. Okay, so let's go. Akyat. Yun. Alright. Alright. Maputik. Akyat. Akyatan na. Kaputi pa. Akyat na nakakaputi. Yan. Uy, dumudus-dus ang ulan. Basa ang kakalsadahan dahil sa ulan. Okay. Alright, so yun. Tumatakbo ho tayo ng papunta sa Kaliraya ng naka Honda Navi. Tinesting ang ating gulong ski kung madulasi. So hopefully hindi naman ni Pastor Manny. Yun. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, which says, "That ye put up concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind. That ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Ano ibig sabihin po nito? Tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi mula sa mga talata po na ito. Unang bagay, all human beings have an old sin nature, that is the old man. Opo. Sa aklat po ng Romans chapter 5 verse 12, sinabi ho doon, "As by one man sin entered to the world, death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned." Sapagkat lahat po ay nagkasala, umpisa kay Dan kay Eva, nung kinain po lang pinagbabawal ng bunga ng puno ng masama at mabuti. Kaya lahat po ay makasalanan at lahat po ay mamamatay. Kaya nga po sinabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid wala kahit isa. Verse 23, sinabi po doon, sapagkat lahat ay nagkasala. Pangalawa, all human beings are given a chance to have a new nature by believing and trusting Christ. Sinabi po ng Bible sa Romans chapter 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Sa Acts chapter 16 verse 31, sabi doon, "And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house." Bagamat si Kristo namatay para sa lahat ng tao, pero ang sino man tatawag lamang sa pangalan niya, siyang maliligtas. At pangatlo't panghuli, all human beings who are accepted our Lord and Savior Jesus Christ are now have the new man by being born again. Sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new." Mula po na si Pablo tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas sa daan ng Damasco, ay nakita po niya ang tao po ay nagkaroon ng dalawang katauhan. Ito po yung pagkakaroon na tinatawag na to be born again. At siya po mismo naka-experience po nito nung tinanggap po niya si Kristo bilang sariling tagapagligtas. At ito po yung tunay na pagbabago. Kaya nga, putting off the old man and putting on the new man, which is renewed in the knowledge of Christ. Ito po yung tinatawag na retiring o putting a new tire. Kagaya ng ginawa po natin sa ating Honda Navi na pinalitan natin yung lumang gulong at pinalitan po natin ang bagong gulong na maging pakinabang. Kaya nga kaibigang rider OBR, sana ay bago matapos ang iyong paglalakbay sa mundo na ito, ay tinanggap mo na si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. A few moments later. Ride natin, galing po ng Kaliraya. Ito po natin yung tire size, 120 na. Pero yung puting po niya, pares konti. Air hugger niya, yung pares. Sa harap, stock. Okay naman yung dapat sa harap, hindi natin pilotan. So yung harap na stock na gulong, hindi natin pilotan kasi mas mainam yung medyo makitid sa unahan. It's shoutout time. Shoutout po sa ating pong 3,865 na mga subscribers. Sa tagal po ng panahon na inyo pong nanonood ng ating pong mga videos at ating mga vlogs. Again, Merry Christmas po and Happy New Year sa bawat isa po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless you. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos.
Ride safe with prayer. To God be the glory. Ito ulit si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.